Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies for you ngayong third quarter ng 2025, July, August, September. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see Aries. Third quarter ng 2025. What is the energy? Ooh, the sun. Ang ganda. Sun is about light, liwanag. So, this can be kaliwanagan ng iyong isip, no? This is also confidence, lakas ng loob. Kumbaga, yung lakas ng loob mo ang magpupush sa'yo na magawa mo na yung mga plano mo. Oo, you are gaining clarity. You know what you want. Hindi ka na nalilito. Hindi ka na naguguluhan. 'Di ba? So, this is also about divine service. So, whatever you are, kung ano man yung naisip mo ngayon na gusto mong i-pursue sa buhay, ngayong third quarter, magiging madali lang sa'yo na gawin yan. Kasi alam mo agad na, oh, ito talaga. Ito na yon. Oo. You also have sage. Sage is about purification, grounding, cleansing. So, maaring may mga pag-detoxify kang gagawin. This can be detoxification pagdating sa health mo. Mas magiging healthy na yung choices mo pagdating sa pagkain and also sa lifestyle mo. Mas pagtutuunan mo ng pansin ang iyong kalusugan. Yung iba naman, pwede rin kasi itong no? Pag nag-detoxify ka, aalis ka sa isang sitwasyon na nakakapagpa-stress sa'yo. Yung nagbibigay sa'yo ng toxic situation. Iiwanan mo na yan. So, some of you are living a situation, can be career, trabaho, yung working environment mo, it's kind of toxic. Because alam mo na ngayon, saan ka masaya, saan ka mas magiging confident, no, sa sarili mo. Yung iba naman, this can be cleansing sa space mo, sa bahay mo, declutter, paglilinis, or talagang pagpupurify ng paligid. You have the rainbow. Ang ganda nitong rainbow na to. Rainbow is, sabi nga, there's a rainbow always after the rain. Which is, kung magkaroon ka man ng pagsubok na pagdadaanan mo, no? Talagang dadaanan mo lang yan. Because, this is, kumbaga bibigyan ka ng bagong opportunity. Mas magiging positibo yung pananaw mo pagkatapos ng isang pagsubok. Kasi nalagpasan mo eh. Di ba ang sarap sa pakiramdam na nung time na pinagdadaanan mo yung pagsubok, akala mo katapusan na ng mundo, akala mo wala nang tutulong sa'yo, akala mo wala nang pag-asa. Pero kumapit ka sa pananalig mo. Di ba? Pananalig mo sa Diyos, pananalig mo sa sarili mo, na kaya mo. And yun, nalagpasan mo. Di ba ang sarap sa pakiramdam? So that's what I'm saying for you. Kasi itong cleansing na gagawin mo, hindi ito magiging madali, 'di ba? Kasi challenging 'yan eh. Ayan yung mga bagay na yung may tatanggalin ka sa buhay mo na dati okay lang sa na nandiyan. 'Di ba? But eventually you realize na, nagkaroon ka ng clarity, na-realize mo na, ayoko na pala dito. Ganon. So, you are going to clean. Parang clean slate. It's like a rebirth, renewal, bagong ikaw. Ang ganda. Okay, let's see what else. And, rainbow, it also symbolizes abundance. Abundance of opportunities. Marami kang choices. Maraming oportunidad. Ace of Swords, new beginnings. Some of you, this can be a creative idea. Eureka moment na, ang ganda nitong idea na to, gagawin ko na.
Kasi ang idea lang yan hanggat wala tayong ina-apply na action dyan. Halimbawa, naisip mo, magtitinda ako ng siomai. Pero hanggat iniisip mo lang yun, wala kang ginagawang action, idea lang siya. 'Di ba? You will never know kung anong magiging resulta ng pagtitinda mo ng siomai hanggat hindi mo ginagawa. 'Di ba? See? Gagawa ka na ng action. Yung iba sa inyo aalis sa isang limitasyon, no? Kasi maari or magulong sitwasyon na hindi ka nakakapag-concentrate. You have the resources that you need. You have the Queen of Pentacles here. Kung kailangan mo ng funds, kung kailangan mo ng material na support, no? Resources, it's there. You have the Eight of Pentacles. You're going to be very busy. Busy ka sa paggawa ng pera. Busy ka sa paggawa ng content. Busy ka sa pagtatrabaho. Busy ka sa pag-achieve ng pangarap mo. You will always show up for your goals, for your dreams. Sa tulong na rin ng ibang tao na naniniwala sa kakayanan mo at naniniwala ka rin sa kakayanan nila. So, you will be collaborating with some people, working with them. Kumbaga sa 3 months na yan, no? Sa 3rd quarter na yan, may magbabago sa'yo for the better. This is a brand new you, a rebirth. Okay? A rebirth. Renewed, kumbaga, brand new, ganon. Kasi alam mo na kung ano yung hindi makakabuti sa'yo. Alam mo na yung mga bagay na pumipigil sa'yo, nakakasira sa'yo. At yun yung tatanggalin mo. And the moment tatanggalin mo yan, you are going to step into your own power. You are so powerful. Aries. 'Diba? Let's see your money, career. Tingnan mo. The sun, dobleng sun ka na dito, Wow. Pagdating sa career, finances, business, meron kang wish na matutupad. Meron kang, it's like you are going to be very confident na madali lang sa'yo na ma-achieve yung mga goals mo. Sa career, sa business, sa trabaho. Sa love life, High Priestess, alam nyo labas ng labas tong High Priestess na to. I feel like sa relationship, no? Kapag hindi yan talaga yung tao na para sa'yo, that person will leave your life or ikaw ang aalis sa buhay niya. Ganun lang yun. Kasi this is about a revelation. Something will be revealed. At yung revelation na yon, dun ka magde-decide if is it worth it. Worth it pa ba na magkaroon ako ng connection sa person na to? This can be romantic connection, ha? Pwede rin tong friendship. Pwede rin tong kasi malapit na connection yan eh. Family. Okay? You have the sun in Gemini in the 3rd house. Versatility. Magpapasikat ka. Aries. Ipapakita mo kung sino ka talaga. Yung galing mo. You have Mercury in Taurus in the 2nd house. 2nd house is your finances, your assets. Mercury is communication and thoughts. So, pwedeng iba sa inyo, may mga ideas kayo kung paano pa kayo kikita ng pera. New sources of income. Oh my God! Ang ganda. Exaltation. Sa 2nd house. This is a very positive energy for you. Kasi merong comfort, may happiness doon sa, alam mo yung parang, yung feeling na wala kang pinoproblema sa needs mo, sa resources mo, that kind of feeling. So, yun yung magbibigay sa'yo ng peace of mind. At ang peace of mind, hindi yan nabibili. Diba? So, that's priceless. Invitation. The words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. Yes, magiging maingat ka sa mga salitang bibitawan mo, lalo na para sa sarili mo. Lalo na yung mga iniisip mo para sa sarili mo. Kasi yan yung na-attract mo. So, that's why nga meron kang mga paglilinis, no? Decluttering. Tatanggalin mo yung mga kanigahan sa buhay mo.
tao sa buhay mo, toxic sa buhay mo. Kasi minsan sila yung nakakapagbigay ng hindi magandang impluwensya sa'yo na nagiging dahilan para isabotahe mo yung sarili mo. But this time, you will choose your words. You will focus on the good things. Positive affirmations. At dahil doon, mas magaganda pang bagay yung maa-attract mo. Wow. Okay, so that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.